Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Juneda Bianca de Aguilar. Ito po ang aking day 192 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang meron ka bang quiet time with God? At ang topic natin ngayon ay New Covenant Experience of the Holy Spirit. Sabi po dito yung concept na New Covenant Experience of the Holy Spirit. Under the New Covenant, the Holy Spirit is given not just a few, but to all believers, permanently and powerfully. This began at Pentecost when the Spirit came upon the disciples in a new and transformative way. Now, at conversation, every believer receives the Spirit as a guarantee of salvation, empowering us to live holy lives, understand God's truth, and bear spiritual fruit. Unlike the Old Testament experience, this indwelling is personal, continuous, and essential to the Christian life. At ang Bible verse po natin ngayon matatagpuan sa Acts chapter 1 verse 8. Sabi po dito, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Sa Tagalog po, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kadululuhang bahagi ng lupa. At ang teachings po natin yan ay number 1. Under the New Covenant, number 1, the Holy Spirit's permanent indwelling is a distinct blessing of the New Covenant. Ito po, yung Holy Spirit kasi permanent siya nandito sa atin. Lagi paulit-ulit na sinasabi yung Santong Espiritu o yung Holy Spirit isa yun sa katangian ng ating Panginoon, at yun yung bagay na iniwan niya sa atin bago pa siya umakyat ulit at maghari sa kalangitan, diba? Yun yung iniwan niya para sa atin, para kahit wala siya, hindi tayo mawali sa kanya, kundi palagi pa natin siya kasama. And number 2 po, the Holy Spirit teaches and empowers every believer in order to bear the fruit of the spirits. Ito po, yung Holy Spirit, tinuturuan tayo at pinapalakas tayo upang yung Santong Espiritu masunod talaga natin, diba? Hindi pa yun yung iwan sa atin ng ating Panginoon, kaya kailangan sundin natin kung anong gusto at nararapat din para sa atin. Hindi lang naman porket kay Lord at yung ginagawa lahat ng bagay, kundi isipin natin na may benefit din tayo din sa maganda natin gagawin. And number 3 po, the Holy Spirit secures the victory of God's kingdom here on earth. Ito po yung Santong Espiritu daw po, yung Holy Spirit, nakasecure na po yung victory ng ating Panginoon, yung kaharian ng ating Panginoon ito sa lupa. Diba talagang pati dito sa mundo natin nananahan at naghahari ang ating Panginoon. Hindi lang doon sa may langit, kundi dito naghahari din ang ating Panginoon. And application naman po para tumapal sa ating buhay, number 1, know God's plan for your life by listening to Him. Ito po, para malaman po natin yung plano ng ating Panginoon para sa atin, kailangan nakikinig tayo sa Kanya. At dapat pag nakinig tayo at pag nalaman natin kung anong plano ng ating Panginoon sa atin, kailangan sundin natin ito para yun yung magiging guide natin para sa buhay na pinapangarap ng ating Panginoon. Diba, wala namang ninanais sa ating Panginoon kundi sa ikakabuti natin at sa ikakaunlad na ang bawat individual sa atin. Kaya kailangan na makinig tayo sa ating Panginoon. Number 2 po, knee first thing in the morning for empowerment. Ito po, kailangan pag sa umaga, diba? Pag umaga pa lang sinisibol natin yung pagpapasalamat sa blessings na ginising po tayo ulit ng ating Panginoon para matunghayan, masilayan ulit yung panibagong blessings, panibagong yugto na kakaharap natin sa umaga. Kaya po dapat lumulhod tayo at nagdasal sa Kanya sa umaga pa lang, pagising pa lang natin, na kailangan na nagpupuri na agad tayo sa Kanya. At siya na agad yung naalala natin pagising natin sa umaga.
And lastly po, keep in step with the Spirit and bear His fruit. Ito po, keep in step with the Spirit and bear His fruit. Ito po, manatili po tayo sa ating Panginoon sa Santong Espiritu na kailangan na makinig tayo, sumunod tayo sa Kanya upang yun nga, yung mga bagay na plano natin masunod yung kagustuhan niya para sa atin. Yan dyan lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag kong namutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po sa ating lahat.